God. We trust in Thee, there is Jesus, leading prayer for beloved Honorable Pastor. In the mighty name of Jesus, sama-sama namin sinasaway, aming ginagapos ang lahat ng demonyong balakid, anumang demonyong hadlang sa aming pakinig, cast out right now, and bind the power of darkness, in the mighty name of Jesus. We claim all the victory in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po, minamahal, ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoong si Kristo. Pleasant evening po sa inyo pong lahat, sa lahat po ng ating minamahal at mga taga-subaybay ng programang ito. Ngunit bago pong lahat, minamahal, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And we give the whole honor and respect and cherish the blessed teachings, golden teachings of our parents in the Lord, dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist Will D.E. Almeida, and beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Love also and respect to the beloved children, sa mga anak, apot manugang ng ating kagalang-galang na pastor. Ang Diyos po ang magpala sa kanila at patuloy po silang gamitin kasangkapanin ng ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain para sa huling mga araw, mga minamahal sa ating kapanahunan. At ganoon din naman po, pleasant evening po sa lahat ng ating mga kapatiran abroad, nasa ibayang dagat, sa lahat ng sulok ng mundo, mga minamahal, nawa ang Diyos ang magpala sa inyo, ang kapayapaan at ang kagalakan sa inyong puso't kaisipan ay maging sagana, mga minamahal, bunga ng biyaya ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi pa nga na aking narinig, serving the Lord, there is nothing to lose, but everything to gain. Mga minamahal, walang talo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pawang biyaya, pawang pagpapala, mga minamahal, ang nag-aantay sa atin kung tayo patuloy at hindi po maghimagod sa paggawa ng mabuti, tiyak na bagay, tayo po pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng ating mga kapatiran sa dako ng Malaysia, mga minamahal, muli ay meron po tayong Bible study sa dako ng Malaysia, mga minamahal, this coming September 21, mga minamahal, that is Sunday, September 21, at ganoon din po, pa rin po ang ating address, nasa AC Hotel by Marriott, mga minamahal, Kuala Lumpur, Malaysia. Tayo po ay nasa Easy Hotel. Nasa 4th floor po tayo at doon po tayo magdadaos ng ating Bible study. Alas 10 ng umaga ang ating simula at tayo po matatapos. It's either alas 2 onward po, mga minamahal. Abot po tayo ng alas 3 ng hapon ang ating banal na gawain doon. Bible study po natin. Kung hindi po ako nagkakamali, ay second time po, mga minamahal, ng ating Bible study sa dako ng Malaysia. Sa mga kapatiran po natin sa dako ng Cambodia, sa dako po mga minamahal ng Singapore, sa dako ng Australia, maging sa kapatiran po natin sa dako ng Perth, Australia, mga minamahal, sa dako po ng Thailand, sa dako po ng Indonesia, maging sa mga kapatiran po natin mga minamahal sa dako ng Italy, Milan, Italy, Malta, Italy, sa dako ng mga minamahal sa dako ng New Jersey, at maging sa dako ng New Zealand, sa mga kapatiran po natin sa dako ng Grand Ferry, sa dako ng Canada. Ang Diyos po ang magpala sa inyo, at meron po tayong mga minamahal katatapos pa lamang po ng ating Bible study sa dako ng Switzerland. Mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon ng Bible study ito ay naging matagumpay. Mga minamahal, patuloy po na ginagamit ng Diyos ang kanyang banal na gawain upang ang salita ng Panginoon ay may pangaral, not only here in the Philippines but also in abroad. Sa buong mundo ay ating may pangaral ang dakilang ebanghelyo at ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Sa lahat po ng aking mga kababayan, buong Luzon, Visayas, Mindanao, at maging dito po sa dako ng Zamboanga Peninsula, Zamboanga, Western Mindanao, sa lahat ng ating mga Muslim brothers, mga minamahal na patuloy pong nakikinig, sa mga kapatid po natin sa dako ng Basilan, mga minamahal na patuloy po, mga minamahal ko, nagsusubaybay ng ating Jesus Miracle Hour. Ang Diyos po, minamahal ko, ang magpala sa bawat isa sa atin. Luwalhatiin po ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo sa mga oras nito. Mga minamahal, tayo po idadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na programa, ang ating pagkinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ihanda po natin ang ating mga ballpen, mga minamahal, ang ating mga Biblia,
maging ang ating pong mga sarili. Lalo't higit sa lahat, ang ating mga sarili, ating po munang bigyan ng pansin, ng panahon, pagkakataon, ang pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, the danger of turning away from the Lord. We need to know what is the danger of turning away from the Lord, drifting away from the Lord. Napaka-delikado po, mga minamahal as a Christian. This is the worst scenario of a Christian living, yung tayo po ay malayo sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Mga minamahal, it brings ends in chaos and misery kapag tayo po, mga minamahal, ay tumalikod sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. According to the scriptures, mga minamahal, sabi ng Biblia, in Hebrews 10:31, mga minamahal, it is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Isang bagay na karimari-marin, nakakatakot na bagay. Sabi ng Biblia, ang tayo po ay mahulog mula sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Turning away from the Lord, mga minamahal, ito po ay pagkahulog mula sa kamay ng ating mahal. Maramdaman po natin yung security, maramdaman po natin yung safetyness. Kapag tayo po ay nasa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon, wala pong takot, wala pong pangamba, wala pong pagkabalisa sa ating mga puso kapag tiyak natin na tayo po ay nasa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pong pinaka-safety lugar sa ibabaw ng lupa, sa buong mundo, sa lahat ng sulok ng daigdig, kundi ang pinaka-safety na lugar ay yung lugar kung saan naandun tayo sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa gabing ito, pag-aralan po natin, mga minamahal, ano po ang possible? What is the possible danger when we turning away from the Lord? What is the possible danger when we drifting away from the Lord? Ano po ang posibleng panganib na mangyayari sa buhay ng isang mananampalataya kapag tayo po ay tumalikod, mga minamahal? It is a choice. Mga minamahal, tayo po ang pumili niyan. Sa totoo lamang po, ayaw na ayaw ng Panginoon na may lalayo sa Kanya. Ayaw na ayaw ng Panginoon na may tatalikod sa Kanya. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, tayo po'y manatili hanggang sa araw ng Kanyang banal na pagdating, mga minamahal. Sapagkat sabi ng Biblia, ang puso ng Panginoon ay hindi nalulugod sa mga tumatalikod, nagdadamdam ang kanyang puso doon sa mga tumatalikod, doon sa mga lumalayo sa Kanya. Ngunit ang Diyos ay totoong nalulugod sa mga taong nananatili. Sa gitna man ng pagsubok ay patuloy pa rin na naglilingkod. Sa gitna man ng kahirapan, sa gitna man ng problema, sa gitna man ng kawalan, sa gitna man ng pag-uusig, mga minamahal, ay patuloy pa rin naglilingkod. Sa kanila'y nalulugod at naluluwalhati, mga minamahal ang ating mahal na Panginoon. Bakit po? Dahil patuloy nating, mga minamahal, tayo po'y patuloy na nakipagbaka sa maraming mga suliranin at pagsubok sa buhay, alang-alang sa kaligtasan na pinangako sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. What is the possible danger? Ano po ang posibleng panganib? Once we drifting away from the Lord, once we turning away from the Lord, ang unang-unang, mga minamahal, nakakatakot na bagay, kapag tumalikod ka, kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo, there is no protection against the enemy. Once you are serving the Lord, dedicated serving the Lord, faithfully serving in the Lord, mga minamahal, yung protection ng Panginoon ay nasa sayo. Sa gitna ng panganib, kapamakan, disgrasya sa kuna, laban sa anumang gawa ng kaaway, we are well protected, mga minamahal, dahil tayo po ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoong si Kristo. Ibig sabihin, tataglayin natin ang pag-iingat saan man tayo pumoroon, ano man ang ating gawin, mga minamahal, ang pag-iingat ng Panginoon ay ating tataglayin. We are in a perilous time. We are facing in a perilous time. According to 2 Timothy chapter 3 verse 1, tayo po ay nasa, mga minamahal, mapanganib na panahon. Itong panahon natin ngayon ay sobrang mapanganib. Ang tao'y wala ng takot pumatay, wala ng takot mamatay. Ang iniisip ng tao ngayon, mga minamahal, ay ang kanilang sarili. Ito po ang sinabi ng Biblia. On the last days, men shall be lovers of themselves. Man shall be lovers of money. Papatay, kikitil ng tao, kumita lang ng pera. Mga minamahal, ang iniisip ay ang kanilang lamang sarili. Kaya't ang tao ay magiging ganid, magiging sakim sa huling mga araw, at magiging palalo. Sila'y iibig sa salapi, iibig sa kahilayan, iibig sa kanilang sarili, mga minamahal, at hindi iibig sa Diyos. So magiging
mapanganib ang ating panahon. Kaya nga po, dahil mapanganib ang ating panahon, kailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat tanging kapangyarihan lamang ng Diyos ang makapagpuproteksyon sa atin. Tanging kapangyarihan lang ng mahal na Panginoon ang siyang makapag-iingat sa atin, mga minamahal, laban sa anumang gawa ng kaaway. Dahil kung tutusin lang, in our own strength, in our own might, wala tayong kapasidad para magtagumpay laban sa anumang gawa ng kaaway. Kaya yung mga ordinaryong mga tao hindi naglilingkod sa Diyos, mga tao hindi puspos ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon, nakakaawa sila. Wala silang proteksyon. Walang Diyos na nag-iingat sa kanila. Kaya makita mo, kung pupunta ka ng ospital, papasok ka ng ospital, maraming mga bedridden doon. Maraming tao doon na wala nang kapag-apag-asa. May mga taning ng buhay. Pinapahirapan ng kaaway, mga minamahal. Walang Diyos na nag-iingat sa kanila. Walang Diyos na nagpuproteksyon sa kanila. Ngunit tayo pong mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, nangako ang Diyos na hindi niya tayo iiwan. Nangako ang Diyos na hindi niya tayo pababayaan. At ang pangakong yun na hindi pangako ng tao. Mga minamahal, imarka po natin ang salitang yan. Hindi tao ang nangako na ang sabi ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan. Ang sabi niya, hindi niya tayo pababayaan. Yan ay pangako ng Diyos. Mga minamahal, ang tao napapako sa kanyang mga pangako. Pero ang Diyos, mga minamahal, ay totoong tumutupad sa kanyang mga banal na salita. From the book of Proverbs chapter 18, verse 10, aklat po ng Proverbio, ang kabanata 18, ang talata ay 10. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog. Amen. The name of the Lord is a strong tower. Matibay na muog yung pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng kanta ng awitin, banggitin mo ang aking pangalan. Every time, mga minamo, we call the name of Jesus because in the name of Jesus, there is protection, there is power, there is strength in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, may pag-iingat. Sa pangalan ni Jesus, may kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, may proteksyon, mga minamahal. Amen? Kaya kapag banggitin mo ang pangalan ng Panginoon, ang pangalan ng Panginoon, ayon po sa Biblia, the name of the Lord is a strong tower. If the righteous run unto it, they shall be safe. Kapag ang matuwid ay lumapit sa Panginoon, sapagkat ang pangalan ni Jesus, ang pangalan ng ating mahal na Panginoon ay matibay na muog, ating pananggalang, ating proteksyon sa anumang panganib. Proteksyon natin ang pangalan ni Jesus sa anumang mga kapahamakan. At ang sabi ng Biblia, if the righteous run unto it, they shall be safe. Sila po ay maliligtas, mga minamahal. Kaya mapalad tayo, mga minamahal. Just imagine, dati-rati wala tayong ni pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat, mga minamahal. Hindi tayo karapat-dapat ni pagbanggit sa kanyang pangalan. Ngunit sabi ng banal na Biblia, mula lang tayo po'y maglingkod sa mahal na Panginoon, tinanggap ang Diyos, nagtapat tayo sa pagtalima sa kanyang banal na kalooban, at tayo po'y pinagharian, pinanahanan ng banal na Espiritu Santo. Nagkaroon po tayo, minamahal ko, ng access, mga minamahal, karapatan, para gamitin ang pangalan ni Jesus, para banggitin ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Naalala ko po, mga minamahal ko, nung isa pong kapatiran natin, mga minamahal ko, na nakaranas po ng mga minamahal pang-aabuso. 3 lalaki po, mga minamahal, ang sumalubong sa kanya. Nung siya po ay pauwi, galing po sa trabaho, siya po ay sinalubong, minamahal ko, ng 3 tao. At alam po ninyo, mga minamahal, siya po ay nais gahasain, mga minamahal, pagsamantalahan, i-rape. Ngunit alam po ninyo, mga minamahal, nung siya po ay nakaramdam ng masamang plano ng mga tao ito, siya po ay sumigaw sa pangalan ni Jesus, hindi kayo magtatagumpay. Ilang beses po niyang sinigaw ang pangalan ng mahal na Panginoon. Ilang beses po niyang binanggit ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. At kasabay na siya'y sumigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. At alam po ninyo, mga minamahal, yung 3 lalaki na nagpaplano sa kanya na siya po ay gahasain, mga minamahal, ito po yung nagtatakbo. At alam po ninyo, kinabukasan, mga minamahal, yung isa doon sa nagpaplano sa kanya na gahasain ay pumunta sa kanilang bahay at humingi po doon ng tawad. At sabi niya, alam mo ba sis, nung ikaw ay sumigaw ng malakas na
Hallelujah, praise the Lord. At ilang beses yung binanggit ang pangalan ni Jesus, meron pong lumabas na anghel, mga minamahal, napakalaking anghel, mga minamahal, at sila po'y nagtakbuhan. So makita mo, mga minamahal, kapag banggitin mo ang pangalan ng Panginoong Jesus, naandun ang pag-iingat, naandun ang proteksyon, mga minamahal, naandun ang kapangyarihan, mga minamahal, inutusan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ang kanyang mga anghel, upang tayo po'y ingatan sa gitna ng panganib at mga kapahamakan. Kaya't sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ang salita ng ating mahal na Panginoon, kapag ang matutuwid, mga minamahal ko, ay nasa panganib ang anghel ng Panginoon, ang siyang nag-iingat. Purihin at luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa, what is the possible danger when we're turning away from the Lord? Ang pangalawa, we will become numbed in committing sin, mga minamahal. Magiging manhid tayo, mga minamahal, sa paggawa ng kasalanan. Ibig sabihin, mawawala na po yung takot natin sa paggawa ng kasalanan. Yun po yung isa sa mga possible danger once we drifting away from the Lord. Isa po sa mga possible danger once we turning away from the Lord, mga minamahal, we became numbed, mga minamahal, committing sin. Magiging manhid tayo sa paggawa ng kasalanan. Hindi po kagaya noon o ngayon, once na tayo po nananatili sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay natatakot, mga minamahal. Nasisense po natin yung guiltiness sa puso natin. Nasisense po natin yung takot sa paggawa ng kasalanan. Yan ang bunga kapag ikaw ay nasa kamay ng Diyos. Yan po yung advantage. Kapag ikaw ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, takot kang magkasala. Takot kang gumawa ng kasalanan. Dahil alam mo, naunawaan mong lubusan na ang kasalanan ay sandata ni Satanas upang tayo po'y ilayo sa presensya ng ating pinakamamahal. That is one of the very mission ni Satanas, ang ilayo tayo sa Diyos, ang ilayo tayo sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Gagawin at gagawin ni Satanas ang lahat ng kanyang posible at pwedeng gawin upang mailayo tayo sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, upang mailayo tayo sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Dahil tiyak niya na kapag ikaw at ako ay malayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang iyong kaluluwa, ang aking kaluluwa, ang ating mga kaluluwa ay kanyang magiging pag-aari. Yun po ang gustong-gusto ni Satanas. Dahil kapag maglingkod ka sa mahal na Panginoon, ang kaluluwa mo ay pag-aari ng Diyos. Pag maglingkod ka sa Panginoon, ikaw ay nasa kamay ng Diyos. Ikaw ay pag-aari ng ating pinakamamahal na. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Ano pong sabi ng Bible? Mga minamahal, a man without Spirit of Christ is none of his. Ang sinumang taong walang Espiritu ni Kristo ay hindi pag-aari ni Kristo. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nananatili sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, ikaw ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, ikaw ay pag-aari ng Diyos. So ikaw at ako na nagsusumikap manatili, may pagsubok, may problema, may kahirapan, mga minamahal, pero patuloy pa rin na naglilingkod. Nararamdaman natin yung hirap sa paglilingkod, ngunit patuloy pa rin natin ginaganap ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, pinili mo na ikaw ay maging pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At isa po sa mga possible danger, once we drifting away from the Lord, once we turning away from the Lord, we became numb committing sin. Magiging manhid tayo sa paggawa ng kasalanan. Mawawala na po yung takot natin sa paggawa ng kasalanan. Amen? Mawawala yung takot at yun po ay isa sa mga critical na kondisyon ng isang mananampalataya. Kung wala ng takot, wala ka ng takot sa puso, sa paggawa ng kasalanan, tuloy-tuloy ka ng maanod sa kahilayan, tuloy-tuloy ka ng maanod sa pagkakasala, at lubusan ng magiging pag-aari ni Satanas ang iyong kaluluwa. Basahin natin, mga minamahal, Roma Kapitulo 1, versikulo 24. Ang sabi nito, because of their uncleanness, through the lust of their own heart, they dishonor their own selves, mga minamahal. Ito'y dahil po sa pita ng kanilang mga laman mula sa kanilang mga puso. Sabi ng Biblia, ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisin nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. Roma 1:24. Ang sabi rito,
Dahil dito ay sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso. Dahil sila'y tumalikod na po sa ating mahal na Panginoon. At ang sino mang tumalikod sa mahal na Panginoon ay magiging manhid sa paggawa ng kasalanan. Because, mga minor, their mind, their thoughts becomes a reprobate mind, mga minamahal. Puso na parang binaga ng apoy, mga minamahal. Ibig sabihin, hindi na po tumatanggap ng payo, hindi na po tumatanggap ng aral, hindi na po tumatanggap ng pagtuturo, hindi na po tumatanggap ng saway. Bakit po? I-reprobate man na sila, mga minamahal. Ang kanilang isip ay hindi na po, mga minamahal, maaring mapihit pa sa paggawa ng katotohanan. Dahil i-reprobate na mind na sila, matigas na ang kanilang isip at maging ang kanilang puso ay i-reprobate na rin po, mga minamahal. Kaya ang sabi ng banal na Biblia, mga hinayaan na lang sila, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Ibinigay sila ng Diyos sa kahilayan. Sapagkat mas inibig nila ang kahilayan, ipinahintulutan na lang ng Panginoon na sila'y mamuhay ng kahilayan. Ilan po ito sa mga mananampalataya na dati-dati mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ngunit nalaso ng kanilang kaisipan ng kadiliman at nalaso ng kanilang kaisipan sa maling paniniwala, mga minamahal, naging manhid na sila sa pagkakasala. Kaya't ang sabi ng Biblia, mga minamahal, inalis upang alisin nila ng puri ang kanilang katawan sa kanilang mga sarili. So makita mo, nawalan na po ng kahihiyan sa harapan ng tao, sa harapan ng Diyos, mga minamahal. Hindi na po takot magkasala sapagkat inalisan na nila ng puri ang kanilang mga katawan at ang kanilang mga sarili. Isa o pangalawang bagay na nakakatakot kapag tayo po ay, mga minamahal, lumayo sa Panginoon. Mga minamahal, one of the very dangerous, possible danger kapag tayo po, mga minamahal, ay tumalikod sa mahal na Panginoon, magiging manhid tayo sa paggawa ng kasalanan. Mawawala na yung takot natin sa paggawa ng kasalanan. Hindi po kagaya ngayon na mainit kang naglilingkod. Ingat na ingat ka sa iyong sarili. Ayaw mong magkasala, ayaw mong madungisan ng dungis ng sanlibutan ito dahil ayaw mong mawalay sa paglilingkod. Ibig sabihin, yung pinaka numero unong importante sa iyo, ang iyong relasyon sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ingat ka na hindi mabahira ng kasalanan. Ingat ka na hindi mawalay sa paglilingkod. Ingat ka na hindi malayo sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya ingat ka na hindi magkasala, mga minamahal. Ayaw mong magkasala dahil iniibig mo ng labis ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Ang pinili mo'y langit, ang pinili mo ay buhay na walang hanggan. Kaya patuloy kang naglilingkod. Ayaw mong, ang puso mo, ang isip mo ay maging manhid sa paggawa ng kasalanan. Maraming ganitong mga mananampalataya, magtataka ka, dati-dating ang init-init, mga minamahal. Ingat na ingat sa kanilang sarili. Ngunit ngayon, mga minamahal, nung tumagal ang panahon na sila'y nawalay na sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, makita mo, mga minamahal, lalo pang naging masama. Kung masama sila noon, lalo pang naging masama ang kanilang buhay. Sapagkat ayon po sa Biblia, ang isang espiritu ay mag-iimbita ng another 7 masasamang, higit pang masasamang mga espiritu. Kapag ikaw ay tumalikod, mag-backslide ka, yung dati-rating espiritu na nawala sa iyo, yan ay babalik. Kung 5 espiritu ang nawala sa iyo, kung 3 espiritu ang nawala sa iyo, yan ay babalik. Mag-iimbita pa, mga minamahal, ng another 7. So kung 3 masasamang espiritu na wala sa iyo, ayon po sa Biblia, mga minamahal, yan ay mag-iimbita ng another 7 pa. So 21, mga minamahal, 21 plus 3 na dating espiritu mo, aabutin po yan, mga minamahal, na 24 evil spirit ang maghahari sa iyo. Kaya huwag kang magtataka, kayong dating naglingkod tapos nag-backslide, lalong magiging masama pa kaysa sa dati. Bakit po? Yung masamang espiritu na lumabas sa kanya ay mag-iimbate pa ng mas masasamang mga espiritu. Kaya siya po ay magiging manhid na sa paggawa, may namahal ko ng kasalanan. Following verse, mga minamahal, 1 Samuel chapter 16, verse 14, mga minamahal. Third thing, possible danger when we turning away from the Lord. Ikatlong bagay, mga minamahal ko na mapanganib, posibleng maging mapanganib, mga minamahal, kapag tayo po'y tumalikod sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Sabi rito, your life will end in chaos. Your life will end
in misery kapag ikaw ay tumalikod sa ating mahal na Panginoon. 1 Samuel chapter 16 verse 14. Ang sabi ng Biblia, ang espiritu nga ng Panginoon ay himulay kay Saul. So, ito po yung nakakatakot na bagay. Once we turning away from the Lord, once we drifting away from the Lord, mga minamahal, tumalikod tayo, sumuway tayo sa utos ng ating mahal na Panginoon. Mag-grieve ang Holy Spirit, mga minamahal, masasaktan, magdadamdam ang Holy Spirit. Posibleng ito'y humiwalay sa iyo. Sa panahon nga ni King Saul is first king of Israel. And King Saul was anointed by God through Prophet Samuel. Siya po'y inanoint ni Propeta Samuel dahil inutusan siya ng ating mahal na Panginoon. As a king, he is anointed king before King David. At ang sabi rito, dahil siya po'y dinangisa ng Panginoon, pinuspos siya ng Espiritu at kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Ngunit nang si Saul, mga minamahal ko, ay mag-disobey sa ating mahal na Panginoon, na-displease ang ating mahal na Panginoon, nag-grieve ang Holy Spirit. At ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul. So, ibig sabihin, possible pala, mga minamahal ko, na yung Holy Spirit na nanahan sa atin, kapag hindi natin ingatan na maging malinis, maging banal, maging sakdal, maging dalisay, ang templong ito'y templo ng Espiritu ng Panginoon. Itong ating katawan. Kaya dapat natin itong ingatan, mga minamahal, pakabanalin, ingatan ang ating katawan na magkasala, sapagkat kapag ito po'y madungisan, marumihan, mabahiran ng kasalanan, ang ating templo, mga minamahal, malaki po ang posibilidad na yung Holy Spirit ay humiwalay sa atin. Hindi po ito lifetime, mga minamahal. Pwede po itong humiwalay sa atin. At kapag ito'y humiwalay, katulad na nangyari kay King Saul, mga minamahal, anong sabi ng Biblia? Ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul. At isang masamang espiritu, mga minamahal, ang bumagabag sa kanya, mga minamahal. Ang sabi rito sa English, but the Spirit of the Lord departed from Saul, and the evil spirit troubled him. The evil spirit troubled him. Binagabag siya, mga minamahal, ng masamang espiritu. Bakit po? Bakit nagkaroon ng kapangyarihan yung evil spirit na siya po ay pahirapan? Bakit po nagkaroon ng kapangyarihan yung evil spirit na siya po ay bagabagin, mga minamahal, dahil yung banal na espiritu na galing sa Panginoon ay humiwalay na sa kanya. Mga minamahal, hindi kailanman pwedeng magsama sa isang templo ang espiritu ng Diyos at ang espiritu ng demonyo. Kapag naandyan ang Espiritu ng Diyos sa isang templo, ang masamang espiritu ay lalayas. Pero pag mawala yung banal na espiritu na galing sa Diyos, babalik yung evil spirit. Ito po yung nangyari kay King Saul. He troubled by the spirit, by the evil spirit, mga minamahal. At ito'y nangyari dahil humiwalay na sa kanya yung espiritu na galing sa ating mahal na Panginoon. Kahit makita mo, what will happen? Mga minamahal, is the possible danger when we drifting away from the Lord, when we turning away from the Lord, mga minamahal, ang buhay natin ay magiging magulo. Purihin ang mahal na Panginoon. Magiging magulo ang buhay natin. It ends in misery. It ends in chaos. Our life will be chaotic life. Ang buhay natin ay magiging magulo, mga minamahal. Para ang buhay natin ay magkakabuhol-buhol, mga minamahal. Parang nylon na nagkakabuhol-buhol na hindi natin alam kung saan tayo magsisimula para ayusin ang buhay natin. Magiging miserable ito, mga minamahal. Yun ang buhay ng mga taong iniwanan ng espiritu ng ating mahal. That is one of the possible danger. Once returning away from the Lord, magiging yung Holy Spirit, at kapag humiwalay sa atin ang Holy Spirit, ito po'y bunga ng ating pagsuway. Dahil po sa ating kasalanan, dahil sa ating pagsuway, dahil sa ating paglabag sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, ang puso natin ay naging marumi, naging marungis ang ating puso, na dati-rating lininis, dati-rating hinugasan ng banal na dugo ng ating mahal na Panginoon, at tayo po'y babalik sa paggawa ng kasalanan. Hindi tayo magiging kaaya-aya sa paningin ng ating mahal na Panginoon. At ang Espiritu ng Diyos
ay lilisan. Ang Espiritu ng Panginoon ay hihiwalay sa atin, mga minamahal. Pagkahiwalay ng Holy Spirit, pagkahiwalay ng Espiritu na galing sa Panginoon, ang papalit po dyan ay evil spirit, masamang espiritu na magdudulot ng kasamaan sa buhay natin, magdudulot ng kabiguan, magiging miserable, magiging magulo ang takbo ng buhay natin kapag mawala na yung banal na espiritu sa buhay natin. Isa po yan na nakakatakot na bagay. Kaya ingatan ninyo, ingatan natin ang ating sarili na hindi tayo mawalay sa paglilingkod sa Panginoon. Whatever may cost, whatever may happen, mga minamahal, ano man ang mangyari, ano man ang maganap, mga minamahal, ingatan natin ang ating sarili na hindi tayo malayo sa ating mahal na Panginoon. Ano man pagsubok ang dumating, kapit ng mahigpit na pagkapit sa iyong kaligtasan. Dahil kapag mawalay ka sa Panginoon, mga minamahal, yan na po ang pinakahihintay ni Satanas. Yan po ang pinakakaabang-abangan ni Satanas. Dahil kapag mainit kang maglingkod sa mahal na Panginoon, ayaw niyang kunin ang buhay mo. Dahil alam niya, pag kinuha niya ang buhay mo, langit, buhay na walang hanggang ang iyong patutunguhan. Ngunit kapag ikaw ay manlamig, ikaw ay manlupaypay, tumalikod ka na sa mahal na Panginoon. Sasamantalahin niya yung panahon na yon. Nakunin niya ang buhay mo upang matiyak niya na ang iyong kaluluwa ay kanyang maging pag-aari at ito'y itapon niya sa init ng apoy ng impyerno. Kaya nakakatakot tumalikod sa Panginoon. Panghuling bagay, mga minamahal, what will happen or what is the possible danger when we turning away from the Lord? Yung pang-apat, this will lead us to spiritual death once we turning away from the Lord. Mga possible danger once we drifting away from the Lord. This will lead us, mga minamahal, to spiritual death. Basahin po natin Ezekiel chapter 18 verse 4, mga minamahal. Aklat po ng Ezekiel, ang kabanata 18, ang talata po'y 4, nakakatakot ang mahulog sa kamay ng mahal na Panginoon. Kaya noon, mga minamahal, nung ako po'y manumbalik sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, because I experienced also, mga minamahal, 3 years ako po'y nag-backslide. 3 or 4 years ako po'y nag-backslide. Lahat ginawa ko nung ako po'y tumalikod sa mahal na Panginoon. Naging masama akong tao, problema ng lipunan, problema ng barangay, problema ko ng aking mga magulang, mga minamahal. Lalo po akong naging masama, lalo po akong naging bisyoso, mga minamahal. Kaya nung ako po'y bumalik sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ipinangako ko sa aking sarili na hindi ko nagagawin ang pagtalikod sa mahal na isang miserableng buhay ang mawalay sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Bakit po, mga minamahal? Kapag tumalikod ka sa pagpapagamit, kapag tumalikod ka sa paglilingkod, iwanan mo ang iyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil kapag mainit tayo naglilingkod, yung produkto ng mainit, yung produkto ng masigasig na naglilingkod, yung produkto na tayo po nanatili sa kamay ng Panginoon, it brings happiness, it produces happiness, it produces joy. Mga minamahal ko, in peace, maramdaman mo yung kagalakan, kapayapaan sa puso at sa kaisipan mo, libre na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero kapag tumalikod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung bunga ng iyong paglilingkod na joy, peace, happiness, lahat yun maglalaho, lahat yun mawawala. Anong i-replace natin sa joy na galing sa mahal na Panginoon? Anong i-replace natin sa happiness, sa peace of mind na bunga ng paglilingkod? Wala po, mga minamahal. Kaya ang iba, mga minamahal, babalik sa bisyo, babalik sa kahilayan. Ang akala nila nandun ang kapayapaan, ang akala nila nandun ang kagalakan sa bisyo, sa pera, mga minamahal, sa drugs, sa kaibigan. Ngunit sila po'y bigo, mga minamahal, dahil wala doon ang kapayapaan at kagalakan. At ang kapayapaan na galing sa Diyos ay hindi mapapalitan ng anumang mga bagay. Ang kagalakan na bunga ng paglilingkod sa mahal na Panginoon ay hindi mabibili ng salapi, minamahal. Kahit kapag tumalikod ka, kahit marami ka pang pera, hindi ka magiging masaya. Kapag tumalikod ka sa mahal na Panginoon, lumayo ka sa paglilingkod, iwanan mo ang iyong tungkulin, hindi ka magiging masaya. Maniwala kayo, kahit anong gawin mo. Dati-dati kang ginagamit, dati kang full-time worker, dati kang preacher, dati kang manggagawa, dati kang choir member, isa ka na ginagamit, mainit na ginagamit sa gawain ng Panginoon. Pagkatapos ay talikuran mo ang iyong tungkulin, kapatid, maniwala ka sa akin, hindi ka magiging masaya kahit anong gawin mo. Lalong-lalo na kung yung calling sa iyo ng Panginoon ay yan ang calling na yan.
Gustong-gusto ng Panginoon gamitin ka pero ayaw mo nang magpagamit, iniwanan mo na ang iyong tungkulin dahil po, mga minamahal ko, sa maraming mga dahilan, alam po ninyo, minamahal, hindi po kayo magiging masaya. So one of the very possible danger, kapag tayo po ay tumalikod, once we drifting away and turning away from the Lord, mga minamahal, ay ang sabi rito, mga minamahal, this will lead us to spiritual death. Mararanasan natin yung kamatayang spiritual. Mga minamahal, ibig sabihin ng kamatayang spiritual, you're physically living, but you're spiritually dead. Mga minamahal, your spirit is spiritually dead. Ikaw ay buhay sa iyong physical na katawan, pero patay ka spiritually. Kaya nakakatakot, nakakalungkot. Ang sabi nito, Ezekiel, last verse na po, 18 verse 4. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Sabi ng mahal na Panginoon, lahat ng kaluluwa ng tao ay Diyos ang nagmamayari. Kung papaano ang kaluluwa ng Ama, gayon din naman ang kaluluwa ng anak ay akin. Lahat ng kaluluwa ay Kanya. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. So kamatayan ang kahantungan ng isang kaluluwa na nagkasala. Ibig sabihin, sila itatapon minamahal ko sa init ng apoy ng impyerno kapag sila po ay magkasala. Ito po yung tinatawag na spiritual death. Yung itatapon po, mga minamahal ko, sa impyerno ang kaluluwa ng tao. Dahil dalawa lamang po ang pupuntahan ng tao. It's either langit or it's either impyerno po, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, Kanya ang kaluluwa ng Ama, Kanya ang kaluluwa ng anak, lahat ng kaluluwa siya ay nagmamayari. Kapag ang kaluluwa mo ay maging makasalanan sa harapan ng Panginoon, dahil isang pinakamalaking kasalanan ng isang tao ang tumalikod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal. Ang talikuran ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya ang sabi rito, kamatayan ang ating it will leads to spiritual death kapag ikaw ay magkasala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya't ingatan natin ang ating mga sarili na hindi tayo mahulog mula sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Kagaya ng sinabi ng Biblia, it is a fearful thing to fall in the hands of the living God. Nakakatakot na bagay ang mahulog tayo sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't ang ating kailangan gawin, yakapin ng mahigpit ang kaligtasan na nasa ating mga kamay. At sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon, huwag nating hayaan na sino man, mga minamahal, ay maagaw mula sa ating kamay. Ang kaligtasan ay binigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Alam po ninyo, minamahal, ang kaligtasan ay higit pa sa ginto. Ang kaligtasan ay higit pa sa anumang kayamanan dito sa ibabaw ng lupa. Ang kaligtasan na binigay sa iyo ng mahal na Panginoon, higit pa sa karangyaan. Ang kaligtasan niya na binigay sa iyo ng mahal na Panginoon, higit pa sa kayamanan. Walang sapat na halaga na pwedeng tumbasan ang kaligtasan na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kaligtasan na ibinigay niya sa akin, hindi po ito kayang bayaran. Hindi po ito kayang tumbasan ng anumang bagay na karangyaan dito sa ibabaw ng lupa. Kaya dapat mong ingatan ang kaligtasan na yan na binigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Milyon-milyong tao ang tao sa ibabaw ng mundo. Ngunit pinagpala ka, kapatid, dahil isa ka na pinili at kinabagan ng mahal na Panginoon para maglingkod sa Kanya. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo para po sa ilan nating mga kababayan na patuloy pong sumusubaybay, umantabay sa gawain ito. Ngunit hindi pa po ninyo tinatanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Napakahalaga po niyan. Dahil ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon ay para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Huwag nating hahayaan na tayo pipikit dito sa lupa, hihinto ang pintig ng ating mga puso, tayo mamamatay na hindi po natin nailapit sa pagsisisi ang ating mga kasalanan. Dahil kung mamatay tayong makasalanan, wala tayong kuwang sa kaharian ng ating mahal na Panginoon. Ating mga kaluluwa ay itatapon sa init ng apoy ng impyerno. Kaya sa oras na ito, tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ipikit po ninyo ang inyong mga mata at sumunod po kayo sa aking panalangin. Itaas po ninyo ang inyong mga kamay. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po'y narito sa iyong banal na harapan. Nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan. Mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras nito, linisin mo ang aking puso. Hugasan mo ko sa pamagitan ng iyong banal na dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita
na aking Diyos, aking Hari, at aking tagapagligtas. Isulat mo, Panginoon, ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po'y manalangin, minamahal para sa inyo. Amang banal, Diyos na dakil at mapagpala, sa matamis at makapangyarihan ng pangalan Kristo Jesus, idinadalangin po namin, Panginoon, na kahabangan mo po ang aming minamahal na mga kababayan na tagapakinig, taga-subaybay ng programang ito. Bigyan mo sila ng pagkakataong makilala ka, mapaglingkuran ka, mahal na Panginoon o Diyos. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng kanilang buong sambahayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na panluwalhati ng kanyang dakil at banal na pangalan, minamahal, para po sa ating 4 na reglamento ng kaligtasan, karagdagang pangunawan po sa lahat po ng ating minamahal na mga kababayan. Ang unang-unang reglamento ay ang pananampalataya. Kaya napakahalaga na tayo po makinig ng ating mga pangangaral, sapagkat mula sa ating pagkinig ay magkaroon po tayo ng pananampalataya. Ang pangalawa ay pagsisisi. Pagsisisi na mula po sa kaibuturan ng ating mga puso, hindi lamang po mula sa ating mga labi. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo. At ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng Espiritu Santo. At ang Diyos po ang magpala sa inyong lahat. Tayo po'y manalangin para po sa ating mga pangangailangan, sa mga minimiti, hinahangad ng ating puso. Idulog po natin ito sa mahal na Panginoon, at ang Diyos ang magbigay ng katugunan ayon sa kanyang kalooban. Ang Diyos pong magpala sa ating lahat. Let us pray. Hallelujah. Pagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, Ikaw ang higit na nakakabatid sa inaasam, minimitihin ng aming mga puso. Ano man ang aming mga dalangin, Panginoon, kung ito'y naayon sa iyong kalooban, ipahintulot mo, mahal na Panginoon, ipagkaloob ang aming pong mga prayer request. Ano man ang aming mga spoken request, mga letter request, ikaw po, mahal na Panginoon. Sa mga kapatid po namin regarding po sa kanilang mga prayer request, mahal Panginoon, nakasulat sa aming comment section, ikaw po magbigay ng katugunan. So, unang panalangin po ng aming mahal na pastor sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. As a point of contact, mga minamahal, patong po natin ang ating kamay, mga minamahal sa ating mga ulo, at kabilang kamay sa mga screen ng ating mga gadget. Mga minamahal, samahan po ninyo kaming manalangin. Ang Diyos po ang magbigay ng katugunan sa ating mga dasal. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras nito, leading prayer for beloved Honorable Pastor Robert Panaso, God. Hallelujah. Iunat po po ang iyong pagpalang kamay. Ipatong ito sa aming mga ulo. Anumang karamdaman, O Diyos, naming taglay, Ikaw magpagaling. Anumang problema naming taglay, Ikaw, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus, cast out right now, and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Sickness be healed, problem be solved, infirmities be gone, in the mighty name of Jesus. Demonyo ng leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang demonyong ubo, sipon lagnat, sa pangalan ni Jesus, cast out right now, and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, in Jesus' name. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, salamat po sa matagumpay nating naidaos ang ating banal na gawain. At God bless po sa mga kapatid po natin na talagang mga minamahal, patuloy pong sumusubaybay, umantabay. Amin pong nakita kanyang mga pangalan sa ating comment section. Salamat po sa panonood, salamat po sa mga pag-comments, at sa inyo pong mga minamahal request sa ating comment section. Ang Diyos po ang magpala sa inyong lahat. Sa ating regular na gawain, ang Diyos po ang magpala. At sa mga oras nito, mga minamahal, wala naman po